Nakikinig po. Ano yung lesson 4 kanina? Huwag niyo po tingnan yung handouts. Facing, sickness, suffering, and death. Kala ko after 5 minutes nakalimutan ka agad eh. So, ngayon po ang magbibigay po ng ikalimang bahagi o ikalimang lesson po sa Tree Formation Program ay isang katikista po sa St. Anthony of Padua, Singalong Parish po. At bahagi po siya ng Tree Formation Core Group. Ang ibibigay niyo po ay Dynamics of Filipino Patient in Sickness, Suffering, and Death. So, nandun pa rin po yung tatlong Paschal Mystery. Okay, so, ginagawa ko na po siyempre si Ate Gina Sarmiento. Palakpakan po natin si Ate Gina. Good morning po sa lahat. Okay pa po ba kayo? Kaya pang makinig? Okay. So, ang ating topic ngayon ay Dynamics of Filipino Patients, Sickness, Suffering, and Death. So, bago po natin mag-start, meron po ba dito na nagkaroon na ng karamdaman, nag-alaga ng may karamdaman sa pamilya? Isa po, sino po yung pwede namin? Sige po ate, yung malapit-lapit. Na-share na. Sige, yung iba naman po. Sige ate. Yung ikaw ang nagkaroon ng karamdaman or ikaw yung nag-alaga? I took care of my sister, my father, and my mother. My sister got ill of leukemia for 4 years. Ako po ang nag-alaga sa kanya until her death. After my sister's death, my mother undergo a cardiomegaly. Nagkasakit po siya ng cardiomegaly and she was confined in San Juan de Dios she stayed in ICU for 1 month and sa awa ng Diyos, with the grace of God, gumaling naman po siya after that. After my father comes home from Saudi Arabia, he got sick of emphysema. So I took care of my father. And this time, I'm taking care of my husband who is sick right now. Hindi naman po serious na karamdaman. Alam ni Dr. Sanchez. Sige po, yun po. Salamat po. So,
Bumati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po ulit. Okay. So, ito po ang topic natin ngayon. Ang doctrine natin ay, unawain po natin ha, Jesus' love for all is limitless. Okay? For the moral is to provide a sacred space where everyone can grow and heal. For our worship, for the health ministry is to imitate Jesus in his approach to souls. Christ's attitude as such are patience, calmness, moments of rejection by patient. Okay? Ayan. Once na sinabi po natin dynamic, ibig sabihin po niyan is pabago-bago, constant changes. Diba? Pag sinabi natin na ang mga pasyente natin na nasa dynamic period, ito yung hindi nyo na po naiintindihan. Ano yung mga pinaggagawa, ano yung iniisip, ano yung gustong ibato sa atin, ano yung gustong sabihin sa atin. So ayan po yung mga nararamdaman ng mga pasyente. Okay, we have 5 stages of death and dying. Si Elizabeth Kubler-Ross, siya po yung naka-identify nito. Nagkaroon po siya ng mga libro regarding this kasi siya po mismo ang naka-experience kung paano ang nararamdaman ng isang taong may karamdaman going to die now. Yung mamamatay na siya. So ito yung mga binigay niya kasi si Elizabeth Kubler-Ross, siya po isang psychiatrist. Ngayon, yung sa pagiging psychiatrist niya, definitely meron po siya na institution na kung saan doon siya nag-aalaga ng may sakit. Yun po ay pag-aari nilang mag-asawa. So through the support of her husband, nakapagpatayo po sila. Kaya niya nabigyan ng pansin, nabigyan niya ng oras ang mga pasyente na mga matitindi na o mga terminal sickness na. So ito yung mga natagpuan niya. I am 5 stages of grieving that dying patients and their families, friends may experience in preparation as of death, such as denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. The number 2, the stages may not occur in order. Ibig sabihin, yung stages na 5 stages na yan, pwedeng mauna yung acceptance, pwedeng mauna yung denial, pwedeng mauna yung depression. So, depende po sa pagtanggap ng isang pasyente. So, hindi ko sinabi natin na yung unang-una yung denial, ayun yung unang nararamdaman, hindi po. So, ibig sabihin, pwede ang isang pasyente natanggap na niya na agad. Pero that is crucial. Intindihin po natin mamaya. Thus, patients may not progress through all these stages before death. Yes. So, hindi po natin masasabi na through that stages, magkakaroon ng progressive ang pasyente. Okay? Then, patients may be several stages. Yes. Several stages at the same time. Pwede lahat yung stages niya nasa kanya in one condition. In one day. Pwede siyang nasa denial period. Meron siyang acceptance that time. Pwede siyang nasa depression. So, ito po yung pinakamahirap na situation ng isang pasyente. Ayan. Okay. So, ito po yung mga feeling o yung mga common na nararamdaman ng isang pamilya na mayroong isang may sakit sa kanilang tahanan. So, ito po yung, kapag sinabi po natin, ito po yung mga stages. Yan. So, yung stages na yan, usually ito yung mga sinasabi ng pamilya. Sa denial period, ito yung sinasabi, hindi yan, hindi totoo may sakit yan. Ganyan lang yan. Malayo yan sa bituka. So, yan yung usually sinasabi ng parents. Tapos yung sa pasyente naman, ayun ang sinasabi niya, bahala na. Kasi ayaw niyang tanggapin bahala na, ganyan talaga yan Ngayon ko lang naramdaman to Imposibleng sakit agad to.
So, nasa denial period po yung pasyente that time. For the anger, ang sinasabi usually ng pasyente, bakit ako? Ba't ako pa? Ang bait-bait ko eh. Araw-araw nasa simbahan ako, lumalakad pa nga ako ng paluhod, di ba? So, nagpupunas pa ako ng mga ano yan. Mga imahe, lahat nga dinadaanan ko, nagpupunas ako dyan eh. Yan ang usually sinasabi ng pasyente. And then doon naman sa parents, ang nagsasabi po nito most is, nanay, bakit pa siya? Lord, bakit siya? Siya lang yung kumikita sa bahay. Wala na akong asawa. Siya lang ang nagtatrabaho. Bakit siya? Samantalang may mga anak nga ako dyan, napakatamad. Walang trabaho. Bakit yung anak ko na nagtatrabaho, na siyang nag-aalaga sa amin lahat, na siya nagpapakain? Bakit siya? So, yan ang parents. So, dito sa bargaining, ayan, eto. Usually sa lalaki ko po nakikita to naririnig. Lord, sige na, hindi na ako maninigarilyo. Pagalingin mo lang ako. Ayan. Lord, di na ako inom ng alak, tapong ko na yung alak lahat sa ano ko. Yung mga beer ng tapong ko na lahat yan. Gumaling lang ako. O kaya sabihin niya, magpapakabait na ako, Lord, alagaan ko na yung asawa ko. Hindi na ako magbababae. Gumaling lang ako, natatawa si Kuya. Gumaling lang ako. Iiwanan ko na yung ano ko, yung jumper ko. Ba? So, yan po yung naririnig natin sa bargaining. Ito naman po yung sinasabi ng parents, Lord, ako na lang. Bargaining yan, Lord, ako na lang. Kasi, kung ako kukunin mo, wala na akong silbi, matanda na ako. Yung anak ko, siya yung pwede magsuporta sa family. Kaya ako na lang, Lord. Huwag na siya. So, ayan yung mga bargaining. For the depression, ito yung usually natin maririnig sa pasyente. Kaya Lord, kunin mo na nga lang ako. Kuhanin mo na lang ako, patayin mo na ako ngayon. Nauna, huwag na mamaya, hirap na ako eh. Yan, sa mga pasyente. And for the parents, ayaw ko na. Kung baga sana yung sinabi niya, ayaw ko na mag-alaga, ayaw ko na makinig ng sakit niya, ayaw ko na magpakain ng may sakit, ayaw ko na nang tinatanggihan ako ng anak ko para kumain. Ayaw ko na makita siya naghihirap. Sige na, unin mo na. Meron po tayong sample yan mamaya. And then acceptance. Pag sinabi mo acceptance, tanggap na niya to. Okay, Lord. Alam ko na kung bakit. Ayun yung sinabi nito kanina. Alam ko na kung bakit ako may sakit. Kasi nagkaroon na siya ng realization. Alam ko na, Lord. Sige, tanggap ko na. And yun sa family, sige Lord, kung ano ang kalooban mo, tanggap ka na. Okay na Lord. Kung ito talaga ang gusto mo para sa pamilya ko, kung ano talaga ang gusto mo para sa anak ko, sige na. And that is acceptance. Okay? So next is ayan. Okay. So doon sa part ng pag-aalaga natin sa ating pasyente, usually kasi ganito po yan. Ano po yung nakikita niyong pinaka-center? Ito, this one. Ito ang mga pangailangan ng ating pasyente. Okay. So kung ito po yung mga denial na to, kailangan meron po tayo as a minister kung paano natin sila i-direct para sa ating o para sa pagtanggap o para paano nilang dadalhin ang kanilang karamdaman. Okay. So meron po kasi akong isang napuntahan. Isa lang to, Brian, ha? Hindi ako magkukwento ng marami. Meron akong napuntahan na pasyente sa aming lugar sa San Andres. Pumunta po ako doon,
dalawa kami, o apat kami magkakasama sa minister. Dahil meron po nakapagsabi sa amin, Sister Gina, kailangan po natin puntahan to. Ikaw, bakit? Kasi Sister Gina, kailangan niya po ng kausap. So, punta ko kami. Iskinita siya. Siguro maliit lang po yung dinaan. Mas maliit pa po dito, nakatagilid kami. Punta kami. Pagdating namin sa bahay katok, nag-open yung nanay. Mahaba buhok, hindi naligo, nakatitig lang, blanco utak. Nay, good morning po. Tapos sabi ko, Nay, kamusta na po kayo? Ito lang kami. Ganyan siya sumagot. Tapos ang tagal ng usapan namin. Ngayon sabi ko, Nay, pwede kami pumasok? Talagang ako na po ang nag-insist. Pwede po kami. Ang hirap kasi makipag-usap. Sakali po kami. Sa labas po kami, hindi niya kami pinapapasok. Okay. So, sabi niya, sige, sister, pasok ka. Sabi niya, taga saan ka ba? Because St. Anthony po sa school, sa simbahan. Sige, pasok ka. Pagpasok mo doon, makikita mo talaga yung bahay pinabayaan. Madumi, may amoy, yung anak niya nakahiga. Sabi ko, Nay, kunyari hindi ko pa alam. Sabi ko, Nay, ano nangyari sa anak niyo? Iniintay ko nang mamatay yan. That is her answer.